Alam mo ba ng edad 20 ay isa sa pinakamagandang panahon para magsimulang mag-ipon at magpuhunan, habang karamihan sa mga kabataan ay abala sa gadgets, travel o barkadahan, may mga iilan-ilan na tahimik na nag-iipon at nag-i-invest. At sila rin ang kadalasan nagiging financially stable pagdating ng edad 30. Ang sekreto, maagang disiplina at tamang mindset sa pera. Sa totoo lang, hindi mo kailangan maging milyonaryo agad para magsimula. Ay alam mo kung saan patungo ang bawat piso. Kapag natutunan mo kung paano mag-ipon kahit maliit pa lang ang kita, mas madali mong mapapalago ito hanggang maging 100K pataas. At oo, posible yan. Kahit estudyante ka pa lang o nagsisimula sa entry-level na trabaho. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo maipon ang unang 100K mo. Hindi sa pamamagitan ng swerte, kundi sa practical na paraan. At dito, hindi lang tipid tips. Pag-uusapan din natin kundi ang mga aktwal na diskarte at sample setups na pwede mong gayahin. Ipapakita ko rin kung paano ka makakapagsimula ng maliit na investment o side hustle gamit ang naipon mong puhunan. Number 1. Ipon muna bago luho. Lahat ng pagbabago nagsisimula sa tamang mindset. Marami sa atin ang may maling nakasanayan. Kapag dumating ang sahod, gastos agad. Bayad doon. Treat sa sarili. Deserve mo yan di ba? Tapos tsaka lang naaalala mag-ipon. Kung may matira pa. Pero kung gusto mong umasenso, baliktarin mo ang sistema. Save first, spend later. Gawing unang priority ang ipon, hindi panghuli. Kahit maliit lang, 500 or 1,000 pesos kada sahod. Basta tuloy-tuloy. Lalaki rin yan sa paglipas ng panahon. Ang sekreto, hindi sa laki na kita, kundi disiplina sa pagtabi. For example, si Mark na 21 years old, dating impulsive buyer. Pero nang matutunan niya ang ipon muna bago luho, nagsimula siyang magtabi ng 50 pesos kada araw. Hindi niya ito masyadong ramdam sa araw-araw. Pero pagdating ng isang taon, may 18,000 pesos na siya. Imbis na gastusin, ginamit niya ito para magsimula ng maliit na printing business. Ngayon, kumikita na siya ng dagdag ng income buwan-buwan. Simple lang diskarte ni Mark. Pero dahil sa tamang mindset at consistency, nagbunga ito ng tunay na resulta. Tandaan, ang perang itinabi ngayon, puhunan mo sa kinabukasan. Number 2. Hatiin ang kita ng tama. Kapag dumating ang sahod, minsan parang bula lang. Saglit lang, ubos na agad. Pero alam mo bang pwedeng maiwasan yan kung marunong kang mag-budget ng tama? Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang 50, 30, 20 rule. Simpleng formula, pero malaki ang epekto kapag sineryoso mo. Okay, 50% para sa needs. Mga pagkain, renta, kuryente, pamasahe at iba pang basic bills. 30% para sa wants, mga luho, gala, kape o bagay na nagpapasaya sa iyo. 20% para savings or investment. Ito ang future fund mo. Dito mo huhugutin ang puhunan o emergency money balang araw. Ang ganitong sistema ay tumutulong para may direksyon ang bawat piso. Hindi basta lumalabas ng walang pakinabang. Halimbawa, kumikita ka ng 15,000 kada buwan. Ang 7,500 mapupunta sa needs, 4,500 para sa wants, at 3,000 naman direkta sa savings. Para mas madali, gamitin mo ang mga digital banking apps tulad ng GSave or Maya Savings. O iba pa. Pwede mong set up ng automatic transfer tuwing sahod para hindi ka na matuksong galawin pa. Tulad nga ng kasabihan, out of sight, out of mind. Kung hindi mo nakikita, hindi mo magagastos. Ang pag-budget ay hindi paglimita sa sarili, kundi pagsasanay sa tamang kontrol sa pera. Kapag malinaw kung saan napupunta ang kita mo, mas madali mong maaabot ang mga pangarap mo. Hindi dahil sa laki ng kita, kundi sa talino at disiplina sa paghawak nito. Number 3. Automatic savings. Aminin na natin, madali ang mangako, pero mahirap maging consistent. Gusto mo naman talagang mag-ipon. Pero minsan, nakakalimutan mo. Mas madalas, nadadala ka sa tukso.
Next sahod na lang, sabi mo. Hanggang sa taon na, wala pa rin nasimulan. Kaya kung gusto mong masiguro na may naitatabi ka talaga, i-automate mo ang pag-ipon. Set and forget. Gawing automatic ang paglipat ng pera sa savings account tuwing payday. Para kahit hindi mo bantayan, gumagalaw ng ipon mo sa likod ng eksena. Ang kagandahan nito kasi, inaalis nito ang human error. Hindi mo kailangan magdesisyon kung mag-iipon ba o hindi. Ang sistema na mismo ang gagawa para sa'yo. Halimbawa, tuwing sahod ay mag-set ka ng auto-transfer ng 500 or 1,000 pesos papunta sa savings account mo gamit ang GCash or Maya. Simple lang. Isang setup lang sa simula, tapos tuloy-tuloy na. At kung hindi mo ito gagalawin, sa loob ng 12 buwan, may 12,000 to 24,000 pesos ka na agad na naipon, nang halos hindi mo namamalayan. Ang sekreto ng matagumpay na ipon ay hindi laging laki na kita, kundi consistency at sistema. Kaya kung hirap kang magsimula, hayaan mong automation ang maging disiplina mo. At sa huli, ang hindi mo ginastos ngayon, yan ang magpapagaan ng buhay mo bukas. At kung nagustuhan mo ang ganitong video, paki-like and subscribe para sa updated na financial literacy tips. Maraming salamat. Number 4. Side hustle power. Minsan kahit gaano ka pa kaingat sa pagbabudget, kulang pa rin ang sahod. Lalo na kung may mga bayarin, emergency o bigla ang gastos. Kaya kung gusto mong pabilis ang pag-ipon, ang susi ay hindi lang magtipid, kundi dagdagan ang kita mo. Ang maganda dito, hindi mo kailangan mag-resign or iwan ang full-time job mo. Pwede ka magsimula kahit part-time or online, basta may diskarte at syaga. Ngayon, mas madali na kaysa dati. Ang internet ay puno ng oportunidad. Isa sa mga halimbawa nito ay online reselling. Magbenta ng damit, accessories, or gadgets sa Shopee, Facebook, or TikTok Shop. Dito, posible kang kumita ng 2K or 5K kada buwan. Freelance writing o Canva design. Kung marunong ka magsulat, mag-layout, subukan sa Upwork or Fiverr, posibleng kumita ka dito ng 5K or 10K kada buwan, depende sa project. TikTok affiliate selling. Gumawa ng short videos at i-promote ang mga product links. Kung consistent ka dito, kaya mong kumita ng 3K or 8K kada buwan o mahigit pa. Ang sikreto dito, lahat ng kinikita mo sa side hustle, huwag mong galawin. Diretso agad sa savings or investment fund mo. Yan ang magiging fast track mo papunta sa 100K savings goal. Number 5. Smart spending. Hindi lahat ng mura ay sulit at hindi rin lahat ng mahal ay sayang. Ang tunay na matalino sa pera ay hindi lang basta marunong mag-ipon, kundi marunong ding pumili kung saan napupunta ang kanyang pera. Bago ka gumastos, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba ito? O gusto ko lang? Makakatulong ba ito sa goal ko o pansamantala lang ang saya? Kasi minsan, ang tunay na problema ay kulang ang kita. Sobra lang ang gasto sa mga bagay na hindi naman kailangan. Kapag natutunan mo mag-prioritize, mas madali mong makikita na hindi mo kailangan ng lahat. Kailangan mo lang ng tama. Halimbawa, mahilig kang magkape sa cafe araw-araw. 150 pesos bawat cup. Pero kung gagawa ka na lang ng sarili mong kape sa bahay, 20 pesos lang kada tasa. Sa isang buwan, kung araw-araw ka nagtitimpla sa bahay, makakatipid ka ng halos 3,900 pesos. Ilagay mo sa ipon, jar, or digital savings account. Maliit man sa simula, pero kapag consistent ka, lalaki din yan. Ang smart spending ay hindi tungkol sa paglimita ng sarili, kundi sa pagbibigay halaga sa mga bagay na may tunay na saysay. Kaya tandaan, ang perang ginastos mo sa tama, nagdadala ng ginhawa. Pero ang perang ginastos mo sa luho, mabilis lang mawala. Kaya sa bawat swipe ng card, pindot ng add to cart, isipin mo, mahalaga ba ito o gastos lang? Ang pag-iipon sa edad na 20 o higit pa ay simpleng pagtabi ng pera. Ito ay pagsasanay ng disiplina, pasensya at tamang pananaw sa buhay. Habang bata ka pa,
Hindi pa huli para simulan ang tamang financial habits. Kahit maliit lang ang kaya mong ipunin sa ngayon, ang mahalaga ay masanay kang mag-ipon. Hindi maghintay ng sobra para magsimula. Dahil tandaan, kapag natutunan mong pamahalaan ang pera mo habang maliit pa ito, mas madali mong mapapalago kapag dumami na. At darating ang araw na hindi mo na kailangan maghabol sa sweldo dahil ang pera na mismo ang hahabol sa'yo. At hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Kailangan mo lang magsimula para magkaroon ng malaking puhunan. Kaya mo simulan ngayon, hindi bukas. Isang maliit na hakbang lang, pero isang malaking hakbang yan papunta sa mas maayos, mas panatag at mas matagumpay na kinabukasan.